Pero kayo, sa inyo may kilala kay Tagpe? Si Tagpe, yung parang yung isa yung matang ganon. Hindi nyo kilala? Ito. Ito, ay hindi. Hindi mo pala kilala? Hindi ko pa siya Hindi mo pala kita? Sino mga tagal na dito? Matagal na? Ilang years na kayo? Yeah, mag-iisap tao pa lang. Hindi. Kasi matagal na to eh. Oo. Yung mga tipong 20 years na dito. 2024 nang buksan ng DSWD ang Walang Gutom Kitchen. Noong una, para lang ito sa mga taong nakatira sa kalye. Pero ngayon, kahit sinong gustong makalibre, pwedeng-pwede. Ang laki nitong facility na to. So, sa bawat isang araw, nakakapagpakain sila ng mga 200 to 250 na mga street dwellers. Almusal pa lang yon. Tapos pagdating ng tanghalian, aabot ng mga 300. Kumpara sa mga feeding sessions na napuntahan ko noon, mas maayos ang sistema ngayon. Nakaupo ang lahat, may plato, kubyertos, at hindi nakastyro ang pagkain. Narinig nyo na po yung comment na yon na parang that's not the way to help the poor kasi nagiging dependent at nagiging tamad. Tinuturuan daw maging tamad. Dito po sa Walang Gutom Kitchen, hindi po kami nag-i-initiate ng dependency. Bagkus may makikita ho nyo namin, may mga social worker po dito. And karamihan po dito sa kumakain sa atin ay from the disadvantaged group. Maaring merong may trabaho, pero hindi sapat. Wala po kayong trabaho? Meron pa. Kahit ako, pagkapasay ako, trabaho ko sa KCC kasi masun ako eh. Oo. Kaya pag may work ako doon. Para pag titipid. Kasi dali isang araw ko, 695. Madalas bansagang tamad ang mga taong namamalimos sa kalye. Pero sa pakikipag-usap ko sa ilan sa kanila, nalaman kong may iba't ibang dahilan kung bakit sila napadpad sa lansangan. May mga nakapagtapos ng pag-aaral pero walang nakuhang trabaho. May nasunugan. May tumakas sa pangangamuhan. At merong OFW na mag-a-abroad na sana pero minalas ang tadhana. Saan po kayo sa Mindanao? Kano Sunday, Region 10. Saan po kayo nakatira ngayon? Kung kanda, abutin ng diyo. Halos 3 dekada na sa kalye si Tatay Edgar. Tulad ni Tagpe, kabisado na rin niya ang mga libreng pakain sa Maynila. Ito po, nakita nyo na po ba to? Tambamiya. Yun minsan ang tawag nila Tagpe, minsan one piece ang tawag. Kilala mo to? Tate, Si Tagpe, kilala mo? nasa Quezon City yan. Ano po? Quezon City. Ngayon, nasa Quezon City. Kasi Maniniwala na sana ako pero biglang may sumingit sa aming usapan. Si Ngonge. sino? Ngonge. Si Ngonge, taga Maynila. Kilala ko po yan. Kilala mo to? Opo, kilala po namin yan. Taga Maynila po yan, ma. Saan nyo to nakilala? Sa Marikina Boys Town. Nahuli po yan, nahuli. Nahuli? Dahil di ko alam kung sino ang paniniwalaan, nagdesisyon na lang akong sumama sa biyaheng sikmura ni Tatay Edgar. Baka sakaling makita ko ulit si Tagpe sa mga feeding center. Taong 1998 daw nang magpunta sa Maynila si Tatay Edgar. Bumiyahe siya rito mula pa Mindanao. Bit-bit ang kanyang diploma at mga dokumento, matyaga siyang pumila sa mga ahensya. Siyempre, ito, paalis na ako niyan. Oo. Hindi ako dyan kasi ako natulog noon. Oo. Dala-dala ko po ang aking bag. Oo. Na nandun lahat ng timas book ko, Oo. passport ko, Oo. pati lahat ng mga details ko nandun na rin. Okay. Nawala yun. Ha? Oh, kaya Paano doon, nawala? ninakaw. Walang pera, walang ID, walang kakilala. Sinubukan niyang maghanap ng trabaho sa Maynila. Hanggang kalaunan, napadpad sa lansangan. Wala na po akong mauwian eh.
Hindi man ako pwedeng umuwi doon dahil wala na rin akong pera, wala na akong lahat wala na rin yung tanim. Kaya ang inisip ko na lang na makahanap ako ng trabaho para makapag-train ako, makapagkain. Isa lamang si Tatay Edgar sa mahigit 4 na milyong Pilipinong walang tahanan. Marami sa kanila sa Maynila matatagpuan. Sa kanto ng Rojas Boulevard at Quirino, pansamantalang naninirahan si Tatay Edgar. Bag ko. Pansamantala dahil madalas hinuhuli o pinaalis sila. Sa kanyang maliit na sulok, nalaman kong may itinatago pala siyang talento. Ano po itong mga drawing to Mga gawa ko po ang ano. Ito nga. Ikaw gumawa nito? Opo, ito ba po? Papakita ko. Galing mo naman mag-drawing, kuya. Dahil ayaw na niyang mamalimos, sa pagguhit siya kumukuha ng panggastos. Pero sa mga araw na walang kita, sa feeding program pa rin ang kanyang bagsak. Okay, so yung mga feeding po, kabisado nyo na po yan. Opo, lahat ng feeding. Kasi dun, kaya ako natutunan yan kasi wala akong pambiling pagkain eh. Pagsapit ng 10:00 ng umaga, larga na naman kami. 2 oras daw kasi ang lakad papunta sa tanghalian. Mainit at nakakapagod ang lakad, pero walang mahirap na daan sa sikmurang kumakalam. Ayan na, tayuman na. Ay kakain. Ito po yung kanyang facility. Kain, aral, ligo. Ay, ang dami ng tao. Akala ko ba alas 12 pa? Ang kainan. Saan ang dulo na pila? Dito, ito mga pila. Dito sila pipila. Pipila tayo. Number 91 na ako sa pila. Dapat pala inagahan namin ang paglalakad dahil daig ng maaga ang masipag. So dito sa Arnold Jansen Kalinga Center, hindi lang sila nagpapakain, pwede ring maligo. Paano, may banyo dun sa loob? Tapos bibigyan kayo ng sabon. Bawal sabon. Ha? Meron na sila. May libreng gupit at libreng damit din daw na ipinamimigay. Kaya naman pala dinudumog ang feeding na ito. Hindi lang naman kasi pagkain ang kailangan ng tao. Ilan ba yung feeding dito sa Maynila? At 14-13. Ano yun, mga yon? Alay sa puso, binondo, yapo, kalinga, shrimp, Anong shrimp? Shrimp Anthony Church. Shrimp. Anong shrimp? Rhyme, Anthony. Anthony, St. Anthony Shrine. Hindi ka pala magugutom sa kalye dito. Mula sa labas, sinilip ko ang masikip na silid ng Kalinga Center. Umaasa na sa mahabang pila, baka matagpuan kong muli si Tagpi. Okay. Thank you po. Halika, pasok tayo. Makalipas ang 1 oras na pagtsatsaga sa pila, nakapasok din ako sa loob ng Kalinga. So, pagkapasok mo dito sa Kalinga Center, ang unang gagawin ng mga tao ay maliligo. Pero meron kasing pila dun sa liguan, kaya dito muna sila naghihintay. Tama po, manunood muna kayo ng mga palabas. Tapos, kapag katapos na nilang maligo, pwede na ngayon silang pumunta dito sa pantry area. Dito na ngayon sila pwedeng kumain. Bago magsalo sa hapagkainan, kailangan munang magdasal. Noon, maraming salamat iya itong mga araw na 10 taong namalagi sa kalye si Zenki Dasilio. Tulad ni Tatay Edgar, naranasan din niya ang matulog sa kalsada at manglimos. Pero sa tulong ng St. Arnold Jansen Kalinga Center, may trabaho na ngayon si Zenki at tumutulong akayin ang iba pang palaboy sa lansangan. malaking chance na parang pabuhin yung buhay namin at pakita sa mga tao na karapat-dapat magbago ang bawat tao. Na hindi lang porket na sakali at di nakapagtapos ng pag-aaral, ito po yung misyon ng Kalinga. Sumagi sa aking isipan si Tagpi. Sana, tulad ni Zenki, nakahanap na rin siya ng trabaho. Ito nga kaya ang dahilan
kung bakit hindi na siya nakikita sa mga feeding centers?